magandang gabi Pilipinas. Andito na naman po ang kapatiran para sa bayan. At bago ang lahat, syempre, yung please run, yung ating mapapanood po kami sa DWIZ. Asan na? Oo, ayun. At mapapakinggan kami via website www.dwiz882am.com at i-download ang DWIZ application, DWIZ 882 sa iOS at Android phone. Live rin po via DWIZ 882 Facebook page and YouTube channel. Tayo po ay napapanood sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Meron din tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA Afford the Box. Available rin po kami sa digital TV devices at receivers. Mangyari lang pong iscan ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw Channel 23. Okay, ilang days na lang bago Christmas? 16 days before Christmas. Sobrang bilis ng November. Oo nga. At saka, sobrang haba. Pero kuya, since kapatiran para sa bayan to, tapos na po ang multi-district ng lahat, conventions ng lahat sa Masonry. So, kompleto na yung line-up para sa Junior Grand Warden. Makapagpahinga na yung officers natin. Okay, correct. Oo, lalo na sa mga DDGM, very challenging yan. Oo, isa po ako doon, napagod, isa rin napagod. Galing pa po ako ng Guam para lang mag-multi-district, mag-attend ng multi-district convention. Ang hirap. Labor of love yun. Hindi gastos ng pagmamason yun. Wala, sa amin po lahat yun. Okay, so ang kapatiran para sa bayan ay may guest po tayo ngayon. Isa pong sabihin na natin na nanunubok na maging party list representative sa darating na halalan 2025. Okay, so kuya? Ang unang kasama natin ay kaibigan ko po at nakakasama ko po dati nung nag-officer pa po ako sa dental. Wow. Sila po ang tumulong talaga sa amin. Pinapagamit niya sa amin yung mga venue niya para makatulong po sa dental chapter po namin nung ako ay presidente. Ito po ay walang iba kundi si Pateros Mayor Mike Ponce, second nominee ng Ahon Mahirap Party List. Okay. At ang susunod po, para sabay-sabay po, ay si Miss Christine Caballero Aplal. Siya naman po ay, hindi ko makita dito. Fourth nominee ng Ahon Mahirap Party List. Okay? Next. And ang kasama na lang po nila si Mr. Noel Escondo, Deputy Campaign Manager and 8th nominee ng Ahon Mahirap. Ang haba. Di ba? Abot pa ba yun? Alam ko hanggang 3 nominees. Sa bagay, i-explain natin kasi ang alam ko sa party list sa 5, mga ganon, may spare na 2. Yung pala hanggang 8, hanggang 5 yung spare. Hanggang 10 pala, pwede pala. Oo. So, magandang gabi sa inyong tatlo po. Yeah. Hello, good evening. Yes, good evening po. Good evening. Magandang gabi sa lahat ng tagapanood at tagapakinig ninyo. So nakita nyo, may pagbabagong hindi namin na-gets. So parang mas maganda mag-umpisa muna tayo. Ano ba yung party list para maintindihan ng mga masa? Kung ano ba yung in general, yes, in general. Kasi madalas ako lately ko lang na-gets kung ano yung party list. Ito si Mayor Ryan explain pa sa akin deeper. So ngayon maganda mag-umpisa muna tayo. Para saan ba ang party list? Ano bang ginagawa nito at bakit ba tayo may party list? Ayun. Sige po, simulan ko po muna. Siyempre, ang party list po, nakasulat na po yan noong 1987 Constitution po natin na kailangan mag-elect ng party list representatives. Nakalagay sa Constitution natin na kailangan represented yung mga marginalized sectors, mga sectoral. In terms... ibig sabihin yung mga sectors na hindi masyadong nagkakaroon ng representation sa Congress. Mga grupo. Mga grupo, yes. And then, so, while nakalagay siya nung 1987 Constitution, it was not until 2001 nung nagkaroon talaga ng election for party list. And then, syempre, nakita natin ng... Kasi alam ko, sir, ang history niyan is sectoral representation muna bago maging party list Yes, so yun po, party list sectoral representation siya.
And then, nung 2013, naglabas ang Supreme Court ng ruling na kung saan hindi lang sectoral ang pwedeng i-represent ng mga party list representatives. Pwede na rin ng regional. So, kaya nagkaroon na rin ng mga regional parties. 'Di ba? Marami na rin mga nakaupo ngayon na not necessarily sector ang nire-represent, kundi regional, lugar. Lugar. Yes, geographic. So since nung ruling ng Supreme Court noong 2013, nakita natin na marami ng kumandidato na mga regional parties. So ngayon, katulad kami, ang Ahon Mahirap, we're not just representing one sector, pero multi-sectoral po kami. Oh, okay. Tsaka ang kandidato dito, hindi naman yung nominee. It's the party list itself. Yes. Oo, tama po ba yun? Tama po, So, tama. Ayun, yun. baka May karagdagan si Ma'am Christine, kung meron ka man. Opo, ayun nga po. So, nabanggit nga po ni Sir Noel na multi-sector po ang Ahon Mahirap party list. So, ibig pong sabihin nun, malawak po at iba't ibang sektor po ng lipunan ang amin pong nirepresenta at yun din po ang ginagawan din po namin ng mga programa as well as tinetailor make namin sa kanila yung mga magiging legislative agenda po natin. Oh. So, nandyan po yung PWD, seniors, kababaihan, youth, ayan po. So anything about yung mga mahirap, sabihin na nating mahirap. opo. Siguro si Mayor Ike ang natin, since siya is second nominee. When you say Ahon Mahirap, ano po ba yung mga advokasya ninyo sa Ahon Party List? Ang Ahon Mahirap ay nag-advocate nung paglaban sa kahirapan sa ating lipunan sa tatlong klase ng approach unang-una yung ating financial literacy, yung pagtuturo kung paano i-manage kung ikaw man ay mayroong perang hawak-hawak, ang nakikita natin ngayon ay hindi alam ng tao kung paano gagastahin So, ina-advocate namin yung pagtuturo sa mga tao kung paano mo i-manage yung pera mo. Maliit man yan o malaki. Kung maliit man o malaki, paano ka magsusurvive, paano ka mag-save. Tapos pangalawa, yung economic empowerment. Kasi ang nakikita natin, okay, nagbibigay tayo ng ayuda, nagbibigay tayo ng tulong, pero ganun lang. Pag binigyan mo ako ng 5,000 ayuda, bukas lang, pinang-riban ko ng buhok o pinang-shopping ko, wala na kaagad. Tapos diba? na. So, the following day, kailangan na naman ng ayuda. Yes. So kami, ang ina-advocate namin, hindi basta ayuda. Turuan natin kung paano. Sabi nga, let's teach them how to fish. And not only give them fish, hindi ba? Yes. Tapos pangatlo, yung pagkakapantay-pantay, lalong-lalo na ng mahirap. Gusto nating i-elevate sila doon sa estado ng lalaban sila. Correct. Diba? Magkakaroon sila ng equal opportunity sa lahat. So yun ang tatlong yun ang ina-advocate Parang namin. siguro magandang term dyan is yung equitable equality. Tama. Sabi nga ni Ramon Magsaysay nung siya'y nabubuhay pa, hindi ba? Those who have less in life should have more in law. Oo. Although may interpretation na iba yun pero precisely yun ang essence ng social justice. Diba? Okay, that's correct. Pagbalanse Yes, sa oportunidad. Yes. Oo nga, tsaka mas long term yung ganitong klase ng tulong Yes. Hindi siya temporary lang. Hindi naman siguro ito, Mayor, na sabihin natin yung pareho yung advocacy ng National Anti-Poverty Commission. Hindi naman po. Maaring may pagkakahawig, Opo. Pero kasi kami, mas direkta kami, At hindi lang basta yun ang approach namin kung hindi yung pagsusulong din ng mga batas para ipatupad tong tatlong advokasyan to. Ang galing. So may karagdagan po ba, Ma'am Christine? Opo. Like, sa binanggit nga po ni Mayor Ike, ang gusto po namin sanang mangyari pagdating po dun sa financial literacy program natin, gusto po natin na maging part siya ng curriculum from elementary. Kasi importante po kasi, di ba, yung mga bata, matuto na po sila habang bata pa sila kung paano nga naman natin gagamitin or paano tayo makakapag-ipon. Kailangan ma-mindset na, na nagpe-prepare po tayo para sa future po natin. Yes. Yun po. Tapos yung sa economic empowerment din po na binanggit din po ni Mayor Ike, bukod po dun sa nasabi po niya, we also want to support yung mga small and medium businesses, ganyan. Lalo na po, ako po kasi, ang personal advocacy ko po kasi sa kababaihan. So, alam naman po natin na ang mga ibang nanay, kailangan po talaga ng pang-stretch ng budget ba?
Correct. Yan. So ang gusto po namin masuportahan din po sila, maturuan po sila kung ano pa yung pwede nilang gawin kahit nandun lang sila sa bahay. Pag-sustain na rin at pag-support sa husband. Yes. Parang gano'n. Totoo naman po. Opo. At least kahit paano po, meron pong nahuhugot, 'di ba? May naiipon, may naitatabi. Ayan. Yun po yung mga natin, yung mga gusto po namin mangyari. Gusto po namin ng sustainable na tulong para po sa mga mahihirap. Okay. Parang yung naging project namin ni Mayor Ike sa Pateros Elementary School. Kaya tama siya, pag nasa curriculum na siya, talagang iba yung impact. Opo. Kasi tinry namin dun sa Pateros Elementary School, ang ginawa namin, hindi namin tinuruan yung estudyante para mag-toothbrush. Ang tinuruan namin yung teacher. Tapos yung 40 na tinuruan namin ng teacher, within 1 hour, naturuan yung 1,600 na estudyante. Opo. Pero kung kami yung nagtuturo sa mga grupong yun, wala. Mas maliit ilang ang balik impact. kami doon bago namin natapos yung 1,600. So tama nga si ma'am, kung curriculum-based yan, talagang ibang epekto, national level ang mangyayari. Pero pagka ginawa mo kasing curriculum-based, sa bagay, party list ka, so gagawa ka ng batas. Yes, opo. Oo, yun ang basis eh. Yes. Hindi may isa sa katuparan yan kung puro lang wento. Hindi, kailangan may batas, may Hindi basis mo pwede tayo. puro mission ka lang. Correct. Maliit lang yung magagawa That's mo correct. kung puro missions ka lang. So Kaya siguro, yun po yung kaibahan po namin sa National Poverty Commission kasi sila po ay implementing body. That's correct. So kapag naging naupo po kami sa Kongreso, legislative agenda po yung i-empower po natin yung mga ganong klaseng government agencies para mas ma-implement yung mga programa para sa mga mahihirap. siguro, diretso na ako kung ano bang batas na gusto nyong gawin? Diretso, di ba? Nabanggit nga po yung gusto nga po namin na maisabatas na magkaroon ng financial literacy sa elementarya pa lang. Sa ngayon po kasi yung DepEd naglabas lang sila ng memorandum pero hindi pa po across the board. Ibig sabihin may mga select schools lang na nagtuturo ng financial literacy. So ngayon ang gusto sana namin kung halimbawang swertehin tayo at maupo tayo is ipasa na siya bilang batas para across the board, 'di ba? Buong Pilipinas. Okay, And then po yung doon nga sa social justice na binanggit ni Mayor Ike, ang isa sa sinusulong talaga namin is tanggalin na yung age limit sa pag-a-apply ng trabaho. Every time na bumababa kami, laging ang reklamo sa amin ng mga kausap namin is hindi kami makapag-apply ng trabaho kasi 18 to 25 years old, 18 to 30 years old. Kaya ko pa naman. So ang pinupush nga po na sana namin ngayon is maging skill-based yung paghahanap ng trabaho. Ang pinaka-solusyon lang naman po talaga sa kagutuman ay trabaho. Opo. So paano po natin yun masusolusyonan kundi sa Limit po natin yung Yes. mga nag-a-apply. Pero hindi ba meron na tayong anti-age discrimination eh. Hindi pa ba sapat 'yon? Meron pong anti-age discrimination pero hindi po kasi siya na-apply. Nakikita naman po natin may iba pong mga companies na nag-hire ng mga may edad, ng mga seniors, ganyan. Pero hindi po siya implemented ng across the board. Ibig sabihin, depende pa rin sa sa mga kumpanya kung i-apply nila yung ganyong no age limit policy. So ang gusto natin ngayon is palakasin pa, mas paigtingin pa yung batas ng ganun, sa ganun mabigyan pa ng opportunities yung mga may edad na, and katulad nga nung sinabi namin yung social justice kasi is yung pagkakapantay-pantay ng lahat na hindi lang sa edad kundi pati sa sexualidad, sa katayuan sa buhay, even PWDs, kaya isa po yan sa push din po natin. Actually, yung maganda yung definition ng social justice, yung sa Kalalang versus William. Neither communism, no atomism, no despotism, but the humanization of laws, so that justice in its objectively secular conception may at least be approximated. Yes. Translate mo nga yan. Abogado ka nga, oh. Translate mo ba yan para sa mga tagapakinig? Ay, hindi. Sabi ni Mayor kanina, those who had more in life should have more in less in life should have more in law. Yun lang yun eh. Straight interpretation. Yes. So, Siguro, if I may the welfare of the people is the supreme law. Yun eh. If I may add Yes to po, Mayor. what Noel said. Go ahead po. Alam mo, ang experience ko, no? Sabi ko nga siguro, ang mga dapat na nasa House of Representatives nga siguro, yung may mga experience sa local management. Yes, no? correct. Kasi tayo'y nakakaalam ng problema sa ground. No? Sa experience ko, yung pagbibigay ng ayuda ay talagang dire-diretso. Parang, okay, may direktang tulong sa tao pero hindi tayo nakapagtuturo. More than
yung bigyan sila at gastusin nila, wala na tayo ibang itinuturo. Pagkatapos, pagdating naman doon sa mga maliliit na local government, especially yung mga NTA dependent, ano? Yes, yes. Katulad namin, kami ang local revenues namin ay hindi sapat. Opo. Kailangan bigyan kami galing from the national tax allocation para mabuhay kami, Opo. para makapaglunsad kami ng maraming programa. So kung halimbawa, ang aasahan mo lang ay livelihood program ng bawat local government na mahihirap, wala talaga mai-generate na trabaho yun. Correct. Kailangan ng tulong ng national government. So we plan to institutionalize, through legislation, yung tulong sa tao ng pagkikreate talaga ng mga programa through DOLE na bababa na lang sa mga local government dahil mayroong mandato sa batas. Hindi yung magkakanya-kanya ang local government, gagawa kami ng sarili namin livelihood program, wala na mga may pondo para i-sustain yun, bali wala rin. Pero kung Saka, ito... ang nakaka-afford lang yan, yung mga highly urbanized. Yung malalaki, highly urbanized. Yung mga maliliit, 4th, 5th, 6 plus municipalities, malamang wala. Pero kung ito ay may programa na tayo, dahil nakapagpasa tayo ng batas na ibababa na lang ng kunyari DOLE sa lahat ng local government, implementation na lang, pagkatapos monitoring, may feedback mechanism, palagi ka mas makakapagturo, mas matutulungan natin yung mga tao. Tsaka ngayon kasi meron na po, Mayor, if you don't mind me telling or sharing, meron na kasing basic literacy. Meron na ring functional literacy. Ang kulang na lang, financial literacy. Matanong ko lang po, meron na po ba kayong pilot project dito sa financial literacy? Well, ang ginagawa namin usually right now, dahil nasa hindi pa tayo, wala pa tayo sa campaign season, nagpapakilala pa lang tayo, is bumababa kami, and every time na bumababa kami, nagko-conduct kami ng mga seminars for financial literacy. So meron kaming partner na nagtuturo niyan. Isa din sa nominado namin actually ay dating nasa insurance din. So marami din siyang mga ideas kung paano mas mapapalaganap yung financial literacy. Pero may result ba kayong nakuha? Kasi mas madali nyo mapapapasa sa batas to kung meron kayong pilot study. Parang feasibility, parang gano'n. Feasibility, research. Pero meron po ba or ongoing pa lang po kayo? Ongoing for now, opo. Pero magandang idea nga po talaga yun. Siguro may backdrop a bit. Paano ba buo yung ahon party list? Sige, maganda yung kwento namin. Ready? Actually, halos lahat po ng ng mga bakit ahon pala? Bakit ahon mahirap? Ahon mahirap? Bakit? So kami pong mga founders po ng Ahon Mahirap, magkakaibigan kami dekada na, 1 dekada, 2 dekada, 3 dekada. And individually, gumagawa po talaga kami ng sarili naming mga pagtulong ba. So, halimbawa po, yung ating pong first nominee, si Wilbert, pumupunta po yan ng mga orphanages. Ako naman po, ang paborito ko, Wilbert Tolentino. Okay. Ako naman po, ang paborito ko po yung mga Center for Abused Women. Talagang sila po yung nadadalo ko. Sobrang heartbreaking po ng mga kwento nila. And then, kumbaga na-discover na lang po namin na we are doing these things individually. Na-decide namin, bakit hindi natin pagsamasamahin yung resources natin, di ba? Bakit para mas marami pa tayong matulungan. So, nangyari po yan noong 2016 na naging organisasyon po kami, or hindi na po organisasyon, kumbaga samahan lang po muna ng mga magkakaibigan. Pagdating po ng 2020, doon na po medyo na-formalize na po yung namin, yung samahan namin, kasi nakita po namin, marami po kaming mga kaibigan pa sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, kasama na nga po si Mayor Ike na tumutulong din po. So, bakit hindi po natin to pagsamasamahin? Hindi ba po? So, ayun po, from 2020 onwards, ayan na po yung pandemic, lumaki na din po kami ng lumaki. And in fact, in Metro Manila, 33 chapters na po tayo. Wow. Yes. Ang nakakatuwa po doon. Talagang malaking Metro Manila. Yung mga heads po, lahat po yan, we have a personal relationship with each and every one. And ang ganda lang po nung samahan kasi lahat po ay talagang, kumbaga, gumagawa ng sariling paraan din kung paano makakatulong doon sa distritong hawak po nila. Parang Rotary to na may mga ganun kalaki na kayo na tipong may laki pala. And to answer po yung question nyo, yes po, Ahon Mahirap, babalik po ulit ako dun sa ating pong first nominee. Kasi yung first nominee po natin, siya po talaga yung inspirasyon namin dito. Kasi siya po talaga yung galing po talaga sa hirap. Yung kwento po niya, 14 years old pa lang siya, ang trabaho niya, naglilinis ng kubeta, namamasukan, tagapakulo ng tubig, natuto siyang gumawa ng basahan, natuto siyang gumawa ng dishwashing para lang maiahon yung sarili niya. Nagawa niya yun all on his own. Wow. So nakakatuwa po talaga. And then when he
nung nakita niya na na successful na siya, nagkakakilala na kami, wala nang ibang pupuntahan kung hindi tumulong. Wala nang ibang pupuntahan kung hindi mag-reach out pa po at baka makapagpaahon pa po ng mga iba pang nakikita niya yung pagiging mahirap kasi galing siya doon. Yes, okay. Pero may kilala ako dyan, Mayor, na ganyan din. Nagsimula din dyan sa mga small construction ngayon, quadruple A. Alam ko, kaibigan mo yun. Ayun, yan. Okay. Time check muna po tayo. 7:26 ng gabi. Magbabalik po ang kapatiran. Okay, nagbabalik po ang kapatiran para sa bayan. Hi muna sa ating Grandmaster of Philippine Jurisdiction, Ariel T. Kayanan. Hi din po sa aking kaibigan sa Taguig, si Kong Arnel Serafica. At saka congratulations sa bagong elected officers ng Lukman 406, ang ating worshipful master, si Clark Villa, worshipful master. Congratulations po sa inyo. Tapos na election nyo. Ang galing. Congratulations. Congrats. So, shoutout lang doon sa mga ating nakikinig. Ang dami nila, puro sila ahon mahirap party list, sama-sama, tulong-tulong, yakap pangarap, ahon mahirap. Ayan, live yan ha. Ang ganda nung tagline niyo po si Esmeralda Bisnar, Herlin de la Cruz, Nicole Mañez, Christine Barogo, at marami pa pong iba. So, thank you so much sa pakikinig. So, yun po. So, green heart pala ang nyo po? Green. So, tatlong green heart ba? Or basta green? Hindi naman lasal, ha? Hindi po. Okay. Hindi naman po. Kung gusto po nilang makialyado sa amin, welcome. Lahat ng pangarap po, aming niyayakap. Siguro, diretso natin yung mga guests natin. What makes you a cut above the rest of all the aspirants in the party list? Ang daming party list pa. Yes, ang daming aspirants Ano yung kakaiba? Anong pagkakaiba nyo which makes you above? Sabihin na natin yung nasa summit level. Ganon. May connection po dun sa kinuwento ko kanina kung paano po nabuo ang Ahon Mahirap. Bago pa man po kami naging organisasyon, bago pa man po kami naging party list, ay bumababa na po talaga kami at tumutulong na po talaga kami. Sa bawat pagbaba po namin, naririnig po talaga namin kung ano po yung hinanaing ng mga tao at nakakapag-isip din kami ng mga ano ba yung pwede natin gawin na pagbabago? Paano ba tayo makakatulong? At napakaswerte po namin kasi si Mayor Ike po. May powerhouse kami. Si Mayor Ike po ay kasama din po ng ating grupo. So, with that, I believe, I believe that we are a cut above the rest. Kasi, ayun po, hindi pa man po kami, wala pang Mayo, pero nagagawa na po talaga namin yung mga ipinapangako namin, hindi lang po puro pangako. Yes. Nabanggit nyo nga na panglaban nyo yung second nominee nyo. Pwede ba natin isa-isahin yung mga nominee ng Ahon Mahirap para malaman natin kung sino ba talaga ang binoboto ng... Sige, kwentuhan mo, Madam Press, mula sa tent natin. Yung very sa... Pick lang. Siguro, Noel, ipaliwanag mo muna, bakit 10? Yes. So, kasi po, nagkaroon po ng ruling ang COMELEC. Ngayon lang po, at least for May 2025 election, kung saan required na po lahat ng mga magfa-file ng Certificate of Candidacy for Party List na 10 pangalan ang ilalagay bilang nominado. Dahil nga po nagkaroon na ng mga issues nitong nakaraan ng 2022 kung saan may isang party list na nanalo pero hindi siya included dun sa 5 original na nominees. Tas ang nangyari, nung nanalo na, nung nagkaroon ng seat, nag-resign lahat, tas may gustong ipasok na mauupo. Hindi dapat. Which is hindi dapat. So ngayon, ang gustong sabihin ngayon ng COMELEC, bawal na yung substitution kapag nanalo. Ngayon pa lang, mag-decide na kayo kung sino yung mga nominado nyo. Correct. Nang sa ganun, wala kumbaga, touch move, di ba? Para makikita din natin, may transparency ngayon na kung sino yung mga nilista nyo dyan, public po, document ngayon yan, alam ng mga taong bayan, makikilatis na nila kung sino yung mga nominado ng bawat party list. Wala nang surprise. Hindi na iniiwasan dito yung pagbenta ng posisyon. Ayan. Mahirap magsabihin yan, pero that's possible. Kaya nga yun, tama si Sir Noel Escundo na ganun nga. Mayu-use up muna yung 10. Yes. Imposible namang... Hindi, wala nang used up.
Hindi, ibig sabihin, kaya mong i-use up yan. Yes. Wala ka lang substitution other than this listed. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi naman pwedeng mag-select ka dun sa, let's say, pang-10. Meron pa naman yung 1 to 9, di ba? Ganon yan. In the order stated. Tama po yan, Mayor? Ika nga ngayon ay walang outsider. Yes, walang outsider. So, kita mo na lahat kung sino-sino yung 10 yun. No? Kasi dati nga, nagagamit eh. Yes. Yung sinasubstitute, hindi na inire-represent yung interest ng sektor na dapat inire-represent nila. Naupo. Kung sino-sino na lang. So, naiwasan na ngayon yan. Iwasan na. Tama naman. Medyo maganda yung ruling na ganyan. Oo. Yes. Pero alam naman po natin, no, kung halimbawa makakuha tayo ng pinakamalaking boto, hanggang 3 lang naman po ang maximum. That's correct. 'Di ba? Hanggang 3. Kaya yung pang-4 hanggang pang-10, aside sa naniniwala sila dapat sa advokasya nung grupong nire-represent nila, dapat sila ay magiging katuwang nitong unang 3, 'di ba? Sa pagbasa ng batas, ganyan. And if ever na magkaroon ng substitution dahil may nangyaring hindi maganda or biglang nag-resign, in order lang po yung pag-akyat ng mga tao. So, very important po yung mga... Yung numbering. So, ipapakilala lang po namin very briefly ang aming 10 nominado. Go, Madam. Yes, umpisahan po natin sa ating nominee number 10, si Melanie Cabalida. So, isa po siyang negosyante. Isa din po siyang liver transplant survivor. Wow. Siya po ay tubong Negros, kung hindi po ako nagkakamali. Isa din po siyang inspirasyon din po sa amin kasi isa po siya sa nag-advocate po talaga para magkaroon pa po ng mas malawak pa po na mga programa para po sa kalusugan. At 28 years na rin pong kasama ng aming first nominee, yung si Melanie. Okay, next. Next po, number 9 naman po ay si Mary Letim. Siya po ay kilalang businesswoman. Isa po siyang content creator. Siya po ang kapartner ko pagdating po sa mga programa pang kababaihan. Wow. Yan. Next. Si, of course, nominee number 8. Kilala naman po natin si Noel Escondo. Pwede ko bang banggitin? Ay, hindi po. Ay, hindi pwede. Mamaya na lang. Sige, off the air na lang po. Siya po ang ating Deputy Campaign Manager. Isa din po siyang director sa pelikula at sa TV. At kung gusto niyo pong mag-review ng konti sa mga dating palabas po ng isang network, baka makita niyo po siya. Okay, Ang ating pong nominee number 7 naman po ay si Marian Canillo, tubong Leyte naman po. Isa din po siyang businesswoman na inspirasyon din po ng Ahon Mahirap. Siya po ay nag-umpisa na isang waitress sa isang maliit na yung karinderya. Okay. Yan. At ayun, dahil din po sa tulong din po ng Ahon Mahirap, sa tulong din po ng ating first nominee, ayun, naiahon niya po yung sarili niya and may mga several businesses na din po si Marian. So, yun po yung mga gusto niya pong i-share din po sa atin. Ang nominee number 6 naman po natin ay si Angelo Zipagan. Isa naman po siyang musikero, isa din po siyang negosyante at dati din po siyang trainer po sa insurance company. So, yung mga ideas po natin, yung mga, sa kanya po nanggagaling, yung mga pwede po nating gamitin ng mga ideas para po sa ating financial literacy program. Okay, next. Number 5 naman po, si Mr. Rico Almonicar. So, isa po siyang ama ng 2 cute na bata. Yes. Isa din po siyang matagumpay na businessman. At sa kanya naman po nakatoka yung e-commerce naman po natin. E-commerce. Oh, yes, opo. Kasi syempre po, hindi naman po pwedeng basta latag lang po tayo ng livelihood na hindi po natin ituturo kung paano nila palalaguin yung kanilang mga dapat ng mga successful na businessman talaga. Yes. Okay. Na nagsimula po sa baba para inspirasyon siya. Yes. Ako na mag-introduce ng 4th nominee kasi hindi naman pwedeng galing sa kanya. Yes. So syempre ang 4th nominee namin, well, alam naman po nating lahat na at obvious na obvious pa rin. Siya po ay dating beauty queen, mutya ng Pilipinas, ganyan, 2002. Yes. And siya ngayon ang general manager ng Miss Asia Pacific International. So yung beauty pageant po na international, siya po ang general manager ngayon. At syempre, siya din po ang aming presidente sa Ahon Mahirap. At syempre, isang butihing ina din. Ulirang ina, ganyan. At leader nga po ng community sa Quezon City. Syempre, ang aming Madam President Christine Caballero Aplal. Okay. Siguro bago yung tatlo. Time check muna tayo. 7:45 ng gabi. Magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan at kasama pa rin natin ang Ahon Party List. Ahon Mahirap. Ahon Mahirap Party List. Sorry. Okay. So siguro doon tayo sa 3rd to 1st nominee. Yeah. Si Mayor siguro mag-introduce. Ang hirap introduce na sarili. Hindi, ang aming third nominee ay si Erimar Ortigas. Siya isang negosyante din no?
Kasama ng matagal ng ating mga kasama sa Ahon Mahirap. At sabi nga kanina nung aming presidenteng si Tin, ito'y pinopropose namin pero ang totoo ginagawa ng matagal na panahon to. Sama-sama talaga ginagawa na itong mga policing to, mga programang ito. Gusto lang ma-institutionalize. Gusto lang maisa batas para mas maraming matulungan. Okay, doon tayo sa second, si Miss Christine naman. Ang atin pong second nominee, ang ating powerhouse ng Ahon Mahirap. Siya po ang kasalukuyang mayor ng Pateros mula po 2016. Wow. And so talagang Three-termer. Yes, Three-termer. three-termer. Ganun siya po kamahal ng bayan ng Pateros. At kaya sigurado po akong mamahalin po siya. Ngayon, ang pagsisilbihan naman doon sa Ahon Mahirap. Yes. At kilalang kilala. At national na, hindi na local. At talaga si Mayor ng sa pagiging dedicated po talaga sa kanyang pagsiservisyo sa bayan. Yan, wala pong iba. Kung hindi po si Mayor Ike Ponce. Yes. And then first, ayan. At ito naman po yung first nominee po natin. Isa po siyang businessman, very successful businessman. Content creator din po siya. Dating manager po ng mga artista. Isa po siyang pilantropo. Napakalaki po talaga ng puso nito. At wala na po talagang ibang pwedeng masabi po sa kanya. Kasi lahat po ng lumalapit sa kanya po talaga nag-umpisa yung gustong yumakap sa mga pangarap ng mga taong nakapaligid sa kanya. At nagagawa po niyang maiahon yun. So bakit hindi pa po pati ibang tao na rin po. Yan, walang iba po kung hindi po si Mr. Wilbert Tolentino. Siya po ang ating first nominee. Sana nung nag-artista ako joke lang, nakilala ko. Joke lang. So, siguro doon tayo sa diretso na bakit mayor? Total, nandito si mayor Bakit gusto mo naman na subukan ang party list representation samantalang siyempre made ka na sa local Bakit naman? Sabi nga, services knows no boundary. Yes, that's correct. Opo. Nakita natin yung problema ng tao. Kanina nga sinabi ko, malaking bagay din na ang isang mambabatas nanggaling din sa experience sa local governance. Yes po. Dahil alam mo ang problema ng tao. Alam mo rin kung paano susolusyonan. Alam mo kung ano yung tamang weapon na magagamit mo para bigyang lunas yung lahat ng problema ng tao na na-experience mo. Siguro yun din ang daladala kong sandata Other than being a lawyer by profession, yung experience ko at yung nalaman ko doon sa pagpapatakbo ko nung bayan namin na mga problema suliranin ng tao na babaunin ko rin kung sakaling bibigyan tayo ng tsansa pagkakataon na mapunta sa Kongreso para gawin kong pamantayan naman sa pagsusulong ng mga batas na kailangan para i-address tong problemang ito. Tama-tama na. Lawyer pala si Mayor. Nananggol nung hirap. Siya lawyer, ako liar Joke lang. Okay. Si Ma'am Christine naman, bakit from beauty queen to representation, politics, sabi na natin. Hindi ba magulo yun sa beauty queen ano ka lang? Ganda lang, puhunan. Diba? Madalas yung mga takbong beauty queen ngayon medyo binabash. So ano masasabi natin? Ayun, medyo may follow-up question si Kuya sandali lang po. It's challenging. Wala pong ganda lang ang beauty queen. Lalo na po ngayon Okay. Alam niyo po yan, may plataforma na po. Hindi, sinabi ko ganda lang yung nangingibabaw pero andun pa rin yung talent tsaka yung talino. Strength and wisdom, 'di ba? Yan, sige na nga po. Isa pong karangalan ang maging isang beauty queen kasi syempre nagkakaroon ka ng platform para sa boses mo at sa platform ng mga pinaglalaban mo. So kami naman po kasi naniniwala kami, 'di ba, na kagaya nga sinabi ni Mayor Ike, if you have the call for service, if you have the heart for service, kahit ano pa, kahit abogado pa, kahit dentist pa, kahit public servant ka pa, kahit director ka pa, artista ka pa, multi-awarded actor ka pa, di ba? Ang dami niya. I mean, if you have the heart for public service, why should you let yourself be limited dun sa box na, yun sa label na binibigay po sa inyo, hindi ba po? Nagkataon lang kuyang na maganda siya. Talaga na may corona kami. Wow! Hindi, pero ayun po, kung ano naman po, nasa sinseridad naman po yan nandun po yan sa kagustuhan mo talaga na tumulong. At saka, yung track record mo po, it will speak for you. Kung halimbawang hindi naman po to, kagaya po sa amin, hindi naman po to biglaan lang po na napagdesisyonan Dahil paulit-ulit ko nga po sinasabi, matagal na po, sa sarili po namin, kumikilos din po kami. We're doing what we can do, para makatulong po kahit papano. Hindi lang po namin yun dinodocument, hindi lang po namin yun palagi ang pinapakita, but we are doing what we can. So,
it just so happens na kagaya nga din po ng sinabi ni Mayor Ike, yung mga gusto po nating mangyaring pagbabago, gusto na po natin itong maging legislative na, ma-legislate na, tama po, ma-legislate na yung mga gusto po natin na pagbabago. Kasi naririnig po namin So, okay. So, of all the 40 million people, sabi natin voters, siyempre kailangan natin kumuha ng cut doon. So, paano nyo sila makukonvince na iboto ang ahon mahirap party list, Mayor? Panahon ng eleksyon ngayon, panahon ng pangako. Correct. Oo, lahat naman ng makididinig ng tao, ang tao sawan-sawa na sa pangako. That's correct. At kung magbubuhat kami ng sarili ng bangko rito, hindi rin kami maiiba doon sa ibang politiko. That's correct. Opo. At kung mangangako lang kami, hindi rin kami iba doon sa mga ayaw na ng tao. Yes. Siguro ang tignan natin track record. Sabi nga ni Preston kanina, yung pinapangako namin ay ginagawa na ba ito dati? So ako bilang mayor, 9 na taon na mayor ng bayan ng Pateros, ang tanungin nyo yung mga kababayan ko, yung mga pinagsilbihan ko. Yes. Kung naging masamang mayor ako, pwede nyo hindi iboto ang ahon. Pero kung naging mabuting mayor ako, naging mabuting leader ako, siguro dapat pagkatiwalaan nyo ang ahon mayor. Hanggang 3. Hanggang 3. Bigyan nyo sa amin yung 3 seats at ipapakita namin sa inyo kung paano kami maglilingkod. Ayos. Okay. So siguro malapit na po. Although we would like to extend it, pero kailangan of so limited time. Hingin natin ng konting, siyempre, pagbati sa pamilya, sa ahon, personal sa naman. Kaibigan. Personal naman. Sige, so unahan ko na. So, again, maraming salamat po sa invite nyo po sa amin dito. And gusto kong batiin lahat ng mga nanonood, ng mga advocates ng Ahon Mahirap, lahat ng mga kababayan at supporters namin mula sa Cavite, sa Laguna, at saka sa Batangas, at Antique. Yan yung mga hawak naman natin ngayon. Ikaw, Madam Pres. Ang hirap, Director, na ikaw na mismo nag-a-act dito. Titignan ko Okay. Ayan. Also, maraming salamat po sa pag-imbita niyo po sa amin. Maraming salamat po sa Vice President ng Quezon City District 5 Chapter na si Bel. Siya po ang naging daan actually kung bakit po kami na-imbita dito. Nanonood siya ngayon? Ayan po siya. Hi. Bel. Okay. Ayan. At syempre gusto din po nating bigyan po ng shoutout ang ating pong 33 chapters all across NCR. Mahal na mahal po namin kayo. Maraming salamat po sa lahat ng tulong po ninyo. Ang batch 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Hindi po na lahat yan ng mga champions po natin. Hello po sa inyong lahat. Alam ko kayo po yung maraming comment dito po at nanonood po ngayon. Sure na sure po ako dyan. At syempre po, yun. Sigurado din po akong nanonood din po ang ating first nominee na si Wilbert Tolentino. Kasama po ng ating campaign manager na si Mami Jen. Hello po sa inyo. Kita-kita po tayo mamaya. Okay. Mayor. Una ay maraming salamat sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin at naipaliwanag namin sa tao kung ano ang ahon mahirap at kung ano ang gagawin namin. Ang gusto kong batiin ay yung mga nag-iisip pa. Sino ba ang susuportahan natin? Bigyan niyo po kami ng pagkakataon at umasa kayo. Hindi po kayo mabibigo dahil kami nasubok na dati at kayang-kaya po namin gawin kung ano yung pinapangako namin sa ngayon. Mayor, baka hindi ka pa pasukin mamaya. Batiin naman natin si Mayora. O yung may bahay pala. Binabati ko ang aking may bayat, ang aking mga anak. Patay tayo dyan. May ticket dapat. Paalala lang din po sa mga boboto, isa lang po ang pwede nyong ibotong party list. Kasi pag bumoto po kayo ng 2 or 3, mababaliwala na po yung party list. Pero ang party list lang naman yung nabuvoid, no? Hindi naman yung buong balota. Siyempre, yung party list lang. Tsaka dapat hindi spell out talaga. Kasi yung iba, ginagawa, kunwari, AM, ganyan. Paano kung dalawa yung AM? Ay, pero ngayon po, shading na po tayo. Shading po tayo. Shading ba? Shading. Hindi ko na alam. Matagal ka natin hindi mo Oo. Kailangan boy shade. Oo, yung shade. Tapos ang party list kasi nasa likod ng balota. Haba. Kaya po, hanapin nyo na lang po kami. 49. Well, ayan po. Number 49. 49. Ganyan nag-apply. Nasa likod ko, mas malaki. So, happy birthday lang kay Miss Miyaki San Agustin. Wow. Aliw Broadcasting Sales. Happy birthday po sa inyo. Marami pa. Belated happy birthday rin Sir Cholo Baviera. Belated happy birthday din kay Mr. Johan Abando ng Home Radio. Siguro quick hi kay Emil, Shane, at congratulations sa gift giving
ng aking anak na Master Counselor ng Pasig City Chapter Galing. number 113 Order of Demolay, Emil Chudor Gerard Sadsad. Happy birthday rin. Birthday niya ngayon. Sa akin, sa mga pamilya ko po, tsaka sa Apo Kappa Beta Alumni Association, magkita-kita po tayo bukas sa ating pong meeting. So, sa next program po natin ay si Panga Ruth Abaw Live kasama si Nika Abaw. Okay, maraming salamat. To God be the glory. Babalik po ang Kappa